Tayo mga kapatid. Gandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po si Ping Lacson. Ito bang pagdadawit niya kay Martin ay nangangahulugan na nilalaglag na si Martin? Or kabaliktaran po, no? Okay. Pangkatapos, eto naman po si Bong Revilla at saka si Jinggoy Estrada ay kinasuhan na po ng kasong plunder. Okay. So sa kasalukuyan po, kasama pa po ng iba pang mga taga DPWH ay kinasuhan na po itong si Jinggoy at itong si Bong Revilla. Ngayon, ang tanong, ito ba ay tunay na kaso o ang question natin ay ano ba yung nasa tanong? Ano ba yung tinanong ko? Ayun, yung tanong ko sa ating pamagat, no? Ito ba ay di na natuto? Oh. Hindi na ba natuto itong si Bong Revilla at saka to si Jinggoy Estrada? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Laglagan na kaya itong si Martin? Ayan, tingin-tingin po tayo rito, no? Ng mga pasakalye muna. Magpakasakalye na nga tayo. Okay, ito po ang sagot ni Vince Dizon dito po sa tugon niya sa press conference nito ni Senator Ping Lacson. No? Kung matatandaan po natin, nag-press con si Senator Lacson at ito po ang naging katugunan ni Vince Dizon. Alam mo to si Vince Dizon, ang ugali nito, ayon lang ng ayon. Hindi, tinitira yung DPWH, hindi ka lang pwedeng umayon ng umayon. Kung mali, dapat gumawa ka ng paraan dahil ikaw ang sekretary dyan, hindi yung, opo, tama kayo dyan, tama po kayo, putya. Anong ginagawa mo bilang sekretary? Hindi yung ayon ka, ito po ang sabi, totoo po talaga. O kita mo? Simulan-simula pa lang, wala ka nang gagawin kundi umayon lang ng umayon. Alam mo, Vince, ang dapat mong ginagawa diyan sa DPWH. Hindi ka lang umaayon dapat sa mga batiko sa DPWH. Dapat gumagawa ka ng paraan. Ulitin ko. Dapat may ginagawa kang solusyon sa nakikitang problema, hindi yung pag meron nagsalita. Ang DPWH, ganito. Tama po yan, tama po. Opo, tama po yan. Wala kang hinindian eh. Ang trabaho mo hindi umuo sa pagbati ko sa DPWH. Ang trabaho mo sa DPWH, itama yung mga nakikitang pagkakamali. Hindi pa po tayo hindi pa po natin nababasa yung sinasabi ni Vince Tolonges Dizon. Ito po ang sabi ni Vince. Tama po talaga na whether sinadya o nagkamali. Maraming mga proyekto na isinumbong sa Pangulo. Isumbong mo sa Pangulo website noong nakaraang taon na mali-mali ang coordinates. Kaya nga, kahit kami, nung kami pumasok noong September, October, nalilito-lito rin kami. Kasi pumupunta kami sa lugar. O kala ko ba may proyekto dito, bakit wala? O, 'di ba? Ang binabanggit mo nung pumasok ka noong September,
umiikot ka ng September, October, nalilito ka. Okay lang yun dahil bagong pasok ka, September, October. Ha? Nagtataka ka, bakit nakalagay dito? Merong ano rito. Bakit wala? Di ba? Ang sinasabi mo, nagagalit-galitan, natatandaan ko yan eh. Nung pumunta ka sa area at wala ron, sa coordinate sinusunod mo, wala ron, nagagalit-galitan ka. Di ba? Naaksayan yung pera ng taong bayan. Ito ay pinaghirapan ng gobyerno para tayo Tapos wala kami makikitang proyekto. Yung mga dialogue mo no? Yung mga dialogue mo pang-agnas eh. Ang pangit ng ugali mo. Like na po, Lovelyn Shibukawa. Thank you very much po sa pakape na 320 yen. Okay po yun, no? September, October, di ba? Nalito ka eh, di ba? Bagong pasok ka lang. Mali-mali yung coordinates. Ano ang ginawa mo? Mula September, January na ngayon. Ganun pa rin ang sagot mo? Tama po, tama po. Totoo po yan. Mali-mali nga coordinates. Naitama mo na ba? Ang problema kasi, papalitan ka na naman, magkakaroon na naman ng bagong DPWH. Hindi mo na naman nalutas yung problema ng dating DPWH. Tapos, pag hindi na naman nalutas ng kapalit mo, magpapalit na naman, hindi na naman malulutas. Pinaiikot-ikot nyo lang kami. Kala mo parang September pa lang eh. Ang presidente, hindi lang noong September na upo. 2022 pa. 4 na taon na ngayon, ika-4 na ngayon. Ang dialogue nyo, opo, mali po, tama po kayo, totoo po yan. Ginagawa ninyong palusot eh. Ginagawa ninyong palusot yung kapalpakan ng sinundan mo. Tapos, hindi mo malulutas. Ang solusyon ng gobyerno, magpapalit na naman ng bagong tauhan, hindi na naman malulutas. Walang kalutasan lahat. Walang kalutasan dahil palit lang ng palit ng tao. Tapos sisisihin na naman, mali-mali nga yung ginawa ni Bunoan. Tama kayo, Senator Pinglaso. Tama po yung obserbasyon nyo. Mali-mali yung ginawa. Anong ginagawa nyo para itama? Simple pa lang, hindi nyo pa tinutukoy sino yung nagnakaw, paano nagnakaw, asan na yung pera. Hindi pa po yun eh. Yun pa lang nasaan. Tama ba to o hindi? Oo, hindi pa lang. Tama ba tong binigay sa amin o hindi? Hindi na nila kayang lutasin yun. Mapapalitan na naman siya. Tapos lulutasin na naman. Tama ba tong coordinates na to o hindi? Magagalit-galitan na naman yung susunod. Opo, sangkatutak na presko na naman. Wala naman kayo talaga nagagawa eh. Mga puk. Kalma lang. Ang gusto namin solusyon sa mga problema ng DPWH, hindi yung nakakita pa rin ng problema hanggang ngayon, 4 na taon na yung presidente, tama po kayo. Totoo po yan. Nung pumunta nga kami, pinatutotohanan mo lang yung problema. May nakita si Lacson, January 2026, nakita ni Lacson. Ngayon lang siya nag-press con di ba? Eto nakita natin problema. Sinadya ni Bunoan na lituhin tayo. Nagpa-press con ka ngayon. Tama po yan. Totoo yan. Ginawa talaga yan ni Bunoan. Ano nang ginawa mo para itama? Wala po kasi si Bunoan yan. Bunoan dati. Lusot lang ng lusot. Turo lang ng turo. Ang kulang sa gobyernong ito, accountability. Akuin nyo yung mga problema nyo. Tapos, kasi wala po kayo malulutas kung si Bunoan kasi yan. Ako kasi kapapasok ko lang. Kapapasok mo noong September.
Kapapasok mo ng, pero ngayon hindi mo nakapapasok. Wala ka pa ring ginawa. Presko ng preskon, presko ng preskon. Sumakay naman po ng bus. In fairness po, sumakay po siya ng bus. 'Di ba? At nagayan, ang dami, grabe po, no? Si Vince Dizon, kada lakad, napakaraming press, napakaraming mga taga-DPWH na ang dami po laging tao sa likod, sa tagiliran, sa unahan. Napapaligiran po si Vince Dizon ng tao. Pwede po ba ang sana napaligiran ka ng proyekto naman? Panay tao, no? Kala mo talaga yung palusob lagi. Dami mga tao rito. Tap dito, tokes dito, tokes dito, turo doon, turo dyan. Ganyan lang yung gawain ni Vince Dizon. O di, nung nakasakay siya sa bus, di ba? Kumakalog. Hindi na po dapat mangyari ito. Dapat malutas na natin tong perennial problem na to. Na yung Maharlika Highway na to ay aayusin na. Alam mo, Vince Dizon, ang sakit sa lalamunan ng pagsasalita mo. Idahak mo yan, magsalita ka ng normal. Yan ang problema mo, kaya masama ang pananaw mo sa buhay. Ang sakit sa lalamunan ng ginagawa mo. Ang sama ng ugali. Wala na masabi. Ang sama ng ugali mo. Okay. Di ngayon, okay. Mukhang may gagawin na si Vince Dizon kasi habang nakasakay sa bus, kitang-kita natin na kumakalog-kalog siya. Sabay may nag-i-interview, hindi na po pwede na ito ay manatili pa. Kasi matagal na po nagdudusa ang ating mga mamamayan. Hindi na po nararapat na ito ay kala mo talaga, kauupo lang ng presidente niya. 4 na taon na yung presidente mo. Kumakalog-kalog pa sa Maharlika Highway. At dahil dyan, ito po ang announcement. Public Works Secretary Vince Dizon has ordered, inorderan niya ang lahat ng regional and district office dahil siya mismo naranasan niya. Kumakalog-kalog, di ba? Sabi nga ni Dilima, tama po yan. Dahil po kaming mga di ba tama, taga ano yan eh. Si Dilima pala, hindi mahilig daw, ayon sa kanya, hindi raw mahilig sa eroplano eh. Mahilig daw si Dilima na sumakay sa bus. Kaya kumakalog-kalog. Dilima, mahilig ka ba sa mga kalog-kalog na ganyan? Makakalog talaga si Vince eh. Yung nalubok nga, ang taas pa ng kalog eh. Dahil dyan, inutusan po ni Vince Dizon ang lahat ng regional and district office. Alam nyo na gawin nyo ito. Ayoko na nalulubak ako. Hindi po. Na ipatigil lahat ng trabaho sa Maharlika Highway. Ipatigil. Ang solusyon mo ipatigil? Kasi po, popondo, para daw pagsasama-samahin yung lahat ng mga pondo, kasi may kanya-kanyang pondo dahil highway. Ito kay congressman, yung kay congressman, kunwari congressman A, 2 kilometro. Congressman B na yung susunod na 2 kilometro. Congressman Sina yung susunod na 3 kilometro. Iba-iba yung contractor nila. Kung kalahati pala yung napagawa ni Congressman A, halimbawa matino si Congressman B, yung contractor ni Congressman B, nagawa niya yung 2 kilometro niya. Mabagal to si contractor ni Congressman A tsaka contractor ni Congressman C. Lubak lubak yung kalahati. Ayun, ayaw na ni Secretary Vince yan. I-hold nyo lahat ng proyekto. Ayos. At pagsasama-samahin natin para isa na lang ang gagawa.
Ayos. At next year, bubuhusan natin to ng pondo. Abangan namin yan, ha? Baka naman yan yung mga pangako nyo na may makukulong na bago magpasko. O, next year, abangan namin yan, ha? Secretary Vince, ha? Walang Indianan, ha? Kawawa naman, matagal na po nagdurusa yung mga sino ba mga dumadaan dyan? Mga taga Quezon, mga taga Bicol. Okay. Abangan natin kung magkakatotoo yan. Punta na po tayo rito. Ito, takantaka ko rito kaya ito po muna. Sabi, pareho lang naman si BP Inday. Ito may umiikot, ito po, kumakalat po to, no? Pinagmamalaki po to ng both sides. Tayo kasi, may patunay tayo, diba? Kahit saan umikot si BP Inday, talagang hindi magkamayaw yung tao. No? Napatunayan na po natin yan sa maraming instances. Mapa dito sa Pilipinas o mapa abroad. Talagang pinagkakaguluhan po si BP Sara Duterte. Pero nagkiklaim naman po yung mga loyalista, mga kakamping, pareho lang naman daw. Si BBM din naman daw, nagsisigawan din. Pareho po kada iikot po si BP Inday Sara at saka si BBM, pareho po silang sumisigaw po yung mga tao. Pareho po sinisigaw na Duterte. Joke. Pero totoo po yan, di ba? Duterte, kahit po si BBM yun naroon, Duterte po sinisigaw. Ayan, ang joke na yan ay pang matalino. Kung di man kayo natawa, pasensya na talaga. Ilalaglag na ba si Martin? Yan po ang malaking katanungan natin kasi po tila ipinagpipilitan. Ha? Sumagot na po kasi yung kampo ni Martin na walang katotohanan. Na siya ay ginamit niyang front yung mga diskaya. No? Sa pagbili ng mamahaling ari-arian dyan sa Posh. Hindi po sinabi kung saan sa Makati pero tansya ko sa Forbes Park. No? Ginamit daw po yung diskaya para mag-front dito po sa kay Martin Romualdez. At ang balita natin sa Lunes ay gagawin pong guest nito ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee yung napagbentahan at ilang mga kawani, ilang mga testigo na magpapatunay na may ugnayan itong si Martin at saka mga diskaya. Okay, dahil alam po ninyo, hindi po natin, kaya ang question dyan, nilalaglag na ba si Martin sa pag-ugnay sa mga diskaya? Sa akin po sa akin mas sana mali ako kasi gusto ko talaga ilaglag si Martin. Sino ba may ayaw na ilaglag si Martin? Di ba? Gusto natin yan na ilaglag si Martin. Pero sa akin lang po, kung ilalaglag nila si Martin, dapat dun sa mga nauna ng testimonya. Halimbawa, yung sa maleta, di ba? Kasi yun yung alam natin . Yun yung alam natin lahat na yung maleta, nag-deliver kay Saldico, nag-deliver yung mga tauhan ni Saldico, inakyat yung maleta na dineliver sa kanila, tapos pinaba, kulang na. Ibig sabihin, yung komisyon ni Saldico, ayon dun sa kwento ni Gutesa, hindi na binaba. Kaya yung natira, yun yung mas maraming maleta, dineliver kay Martin. Kung yun po, yung magpapatunay, magko-corroborate po kay Gutesa, okay ako dun. Talagang ang paniniwala ko, laglagan na. Okay. Pero, eto po kasi malabo . Mukhang pinasasakay tayo na, sige, yan ang ituro natin, yung balita araw-araw sa mga
payarang media, ibalita araw-araw yan na mayroong testigo si Lacson. Tapos pagdating doon, wala naman palang krimen. Alam niyo yun? Yung pinadadama tayo na eto mag-uugnay. Kasi ano po yung nakumit na krimen? Halimbawa po na na patotohanan na andiskaya yung tumayong ahente. Halimbawa, ahente o kung ano man ang tawag. Talaga naman pong may ahente, di ba? Talaga na, maliban na lamang kung ito ay itinatago nila, yung ano na yan, yung posh property na yan sa Makati, ay itinatago o hindi nakalagay sa salin o kung ano pa man, no? Yung talagang kunwari hindi nila pag-aari. Pero hindi naman siya nakademanda. Wala naman siyang demanda eh. May demanda na ba si Martin Romualdez? Kaya ang iniisip ko diyan, mukhang yung ginagawa rito kay Martin na sa isang hindi direkta dun sa nakawan eh. Parang iba to eh, no? Iba to eh na kaso eh. Na may nagpo-front sa kanya para bilhin yung property. Oh. Ang kaso sa kanya, ano eh, involved siya eh. In fact, kung susundan mo yung kay Gutesa, talagang siya yung mastermind eh. Bakit? Siya yung may pinakamaraming maletang dinala eh. Di ba ganyan naman? Kung sino yung tatanggap ng pinakamalaking share, yun yung mastermind. Kaya pinag-iisipan ko, ano koneksyon nung pagbili? Bakit magiging krimen yun? Kaya ako, ang pakiramdam ko, hindi nila ilalaglag, bagkus, ginagawa nila tong panlilito, ano nang ang tawag natin dyan? Diversion, para mailayo si Martin dun sa issue ng mga flood control. Kasi walang kinalaman sa flood control, eh, di ba? O, yun yung basa ko riyan. Yan yung sarili kong opinion. Okay, pag-usapan naman natin itong ano. Kaya ako, siyempre, magkakaroon po ng kaliwanagan yan lahat. Kumbaga, o sige, maakusahan ka sa lesser crime. Di ba? Lesser crime lang eh. Kasi hindi naman involved sa nakawan sa flood control tong inaano ko sa'yo eh. Parang, guilty ka. Guilty saan? Guilty ka sa pagiging kaugnayan mo. Namorsyento pala sa'yo si Diskaya. Oh. Mapatunayan man tama yun. Ano ngayon? ano yung ikakaso mo kay Martin kung napatunayan na siya ay nag-ahente sa kanya yung mga Diskaya? 'Di ba? Parang may kaugnayan siya kay Diskaya pero hindi yung dun sa flood control. May ugnayan siya kasi ginamit niya si Diskaya bilang ahente. Kaya hindi ako naniniwala na nilalaglag nila si Martin. In fact, ang paniniwala ko, itong bagong kwento na to, lalong gusto nilang ilayo na talaga si Martin sa issue ng flood control. Okay. Punta po tayo rito sa ito yung question ko naman dito sa dalawa na to. Ngayon po, sinampahan pala kahapon ay sinampahan na po ng plunder. Senator Jinggoy Bong Revilla kinasuhan ng pandarambong o plunder sa flood control issues. Ayan po. So, harapin nila Ramon Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada ang mga kasong plunder kaugnay ng mga flood control infrastructure projects. Ayon sa Department of Justice nitong Huwebes. Yan. Huwebes pa pala to. Pero may mas latest dito eh, yung kahapon. Ito haharapin pa lang eh. Ito po yan, kahapon to. Sa Inquirer.
Department of Justice confirmed that Senator Jinggoy, eto kinumpirma na. Yung binabasa ko kanina, haharapin pa lang eh. Eto, nahaharap na sila. Kasalukuyan na po silang nahaharap. Mayroon na, kinumpirma na po ng DOJ na sila po ay mayroon ng kinasuhan na ng plunder si former Senator Bong Revilla at kasalukuyang Senador Jinggoy Estrada. These are three high-profile personalities that the public may be interested in. Ayan po, yung tatlong personality daw, kasama si Bong Revilla, si Saldico, at saka to si Jinggoy Estrada. Yan po ang sabi ng DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez. Okay. So ngayon, ito po, ine-expect na natin to. Revilla was implicated in the flood control project controversy after former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo claimed he had allegedly delivered 125 million to Revilla's residence in December 24, another 250 million delivered by his aide before the 2025 election. Grabe, no? 375 million ang diniliver nila ayon dito kay Bernardo. Samantala magkano naman ang diniliver dito o kickback dito kay Jinggoy? O wala po rito. Teka, tingnan natin rito sa kabila. Wala po kung magkano yung natanggap di umano. Pero pagkakaalam natin, di ba, around 25 to 30% ng sinasabing pag ikaw yung proponent. So, dyan din po yan sa Bulacan, no? Kaya nga yung akusasyon ni Bryce Hernandez kay Jinggoy, di ba, pinakasuhan ni Jinggoy si Bryce Hernandez ng perjury. Pero ito naman po ay tinabla ng korte natin. Okay, ano po ang usapin? Una, ano po yung mga usapin natin dito? Alam na natin to na meron talagang reklamo ngayon. Totoo na po na kinasuhan na sila. Ano po yung problema natin dito sa dalawang senador na to? Una po, dati na po silang nagkakaso eh. Natatandaan ninyo? Nakulong na po itong mga to nung panahon na Napoles scam o yung Napoles pork barrel issues, no? Pork barrel queen si Napoles. Nakulong na sila pansamantala tapos nakalaya. Ngayon, sa isang banda naman, sinasabi po kasi ito po ay panggigipit na naman sa mga Duterte. Alam niyo, hindi ko po maintindihan kung kailan po naging Duterte si Jinggoy at saka to si Ramon Bong Revilla. Sa pagkakaalam ko po, kandidato to si Bong Revilla ng ano ba yung grupo nila Marcos? Anong tawag sa grupo nila? Yung 2025 election, kandidato po si Bong Revilla ni Pangulong Marcos bilang senador. Hindi ko po maintindihan kung paano nyo po. Tapos yung mga loyalista at iba mga dilawan, pinapakita po yung picture na tinataas o magkahawak kamay na tinataas. Hindi ko alam kung si BP Sara o si Ramon Revilla yung nagtataas ng kamay ni BP Sara. No? Yan po yung panahon na lakas pa po. Ano ba yung lakas CMD? Lakas CMD pa po si BP Sara. Diba? Kung papansinin niyo po, naging presidente po ng lakas yan si Ramon Revilla. Tapos si BP Sara, kung hindi ako nagkakamali, naging chairman. Alyansa yan eh. Paano niyong iugnay sa Duterte yan?
automatic sa kanila eh, no? Pag may kaso, oy, Duterte yan. O si Jinggoy naman. Yung affiliation lang po muna, wala muna tayong ano. Paano nyo masasabi na Duterte si Jinggoy? Eh nung si Bato ay nagko-conduct ng hearing, naalala nyo yung ano, yung pulburon hearing ni Bato? Oh. 'Di ba si Jinggoy at saka si Chis Escudero yung pinadala diyan para mapigilan na inaway-away niya yung mga testigo ni Bato. Particular sino na nga si Kalbo yung agent nakalimutan ko na agent ng PIDEA na pangunahing yung star witness nung investigasyon ni Bato, 'di ba? Si Jinggoy at si Chis yun eh. Oh. Paano nyo sasabihin na yung mga yan ay Duterte? Si agent ng bayan. Morales. Sila Jinggoy yung dumuro-duro dyan kaila agent Morales. Kaya ang labo po niyan, malabo pa po yung mga inaano nyo na magkakampi kasi yung mga yan. Paano naging kakampi ngayon ni BP Sara si Bong Revilla? Nauna na pong kumalas sa lakas si BP Sara. Nung umalis po siya sa DepEd, nung hati na po o nawala na po yung unit team, wala na rin po siya sa ano sa lakas. Ang lakas po ay partido ni Martin Romualdez. Tapos sasabihin ninyo na si Bong Revilla at saka to si Jinggoy Estrada ay mga kakampi ng Duterte. Okay. Kaya ako, mas panig ako nung sa Dina Natuto. Bakit? Eh nakulong sila pansamantala eh. Ako may tiwala po ako sa korte. Ang pasya po ng korte kahit po masama sa loob, halimbawa yung pasya ng korte na palayain si Dilima o ma-acquit si Dilima, masama loob ko pero may basehan yung acquittal eh. Bumaliktad yung mga testigo eh. 'Di ba? Pagamat may sabit dun, paano nyo mapapaniwala na hindi naman totoo na gawa-gawa lang yung kaso ni Dilima eh. Balik ko lang ng konti. Hindi po totoo na gawa-gawa lang yun. Totoong may kaso si Dilima, ang daming ang testigo eh. Ang problema, unti-unting nagbaliktaran yung mga testigo. Nung natapos na yung termino ni Duterte, nagbaliktaran na. Kita nyo, hindi binabanatan ni Dilima kahit na ano mangyari. Hindi niya binabanatan si BBM. Alam natin yung naganap dyan, no? Wag nyong bulahin yung sarili. Kita nyo? Si Madriaga. O dahil lang nag-introduce si Dilima, wala naniniwala. Ganun lang yun eh. Wala na silang, kumbaga, hindi na sila pinaniniwalaan ng tao, yung mga tao na yan, mga dilawa, lalo na, kala nila. Eh, isa pa yan si Trillanes. Bubuo na unit team para pantapat kay BP Sara. Siguro sa isip-isip ng mga dilawan, sino ka naman? Lalo na ng Makabayan Black, sino ka para talunan ka, di ba? Lalo na ng mga loyalista. Bakit naman kami susunod sa iyo, Trillanes? Isip ng mga loyalista. Bakit kami susunod? Bakit yung administrasyon ang susunod sa mga dilawan? Wala pong epekto yan. Ikulong niya yan, walang epekto. Pero okay po yan. At least kahit papano may makukulong na kayo. Sana. Kaya lang, wag niyong iugnay sa mga Duterte. Grabe naman kayo. Okay. Isa pa. Bakit sa tingin ko mas tama yung Dina Natuto? Siyempre, korte po magpapasya niyan. Kung ano po sabihin ng korte, naniniwala po ako.
nasa korte naman eh. Ako kasi, ang paniniwala ko, talagang pag hindi napaparusahan yung tao sa ginagawa nilang pagkakamali, in general to ha, hindi ko sinabing si Bong Revilla tsaka si Jinggoy Estrada to. In general, no? Pag ikaw nakakalusot, halimbawa nangungopia ka na nangungopia sa katabi mo, pinakamagaling sa klase, pinakokopya ka naman, hindi kayo nahuhuli ng teacher. O, tumataas yung grade mo dahil kopya ka ng kopya sa pinakamagaling. Wala namang problema yung pinakamagaling dahil pinakokopya ka, pinamemerienda mo. O. Pero, hindi mo, anong mali yung ginagawa mo, pero dahil hindi ka pa nahuhuli, dahil hindi ka pa napapahiya, hindi ka pa napaparusahan, tuloy-tuloy lang yung ginagawa mo. Sa totoo lang po, magtutuloy-tuloy po yung pagnanakaw. Hindi po yan yung pinakamalinis, yung i-announce nyo lang. Pinakamalinis na ano na to, na budget. Ito na pinakamalinis. Pucha yung magnanakaw, hanggat hindi napaparusahan. Magnanakaw nga eh. Nakalusot na naman tayo. Nakaw uli tayo. Boss, hindi na tayo pwede sa flood control eh. Bakit naman tayo magpa-flood control? Sabi mo nga, hindi na pwede. Sa iba naman. Sa ayuda naman. Akalain nyo, dinoble halos yung mga ayuda. AYIX, tupad, maipaip, kung ano man ang tawag dyan, ipaihip, imamihip, hip, hip. Hindi nga namin mabanggit kung ano yung ginagastosan natin eh. Pero dahil yung mga magnanakaw yung nagpapatakbo at hindi pa sila napaparusahan, tuloy-tuloy lang. Hindi na tayo pwede ng flood control. Pero hindi pa rin tayo napaparusahan. Di, nakaw naman tayo sa iba. Kaya kita nyo sa Japan, di ba? Para magtanda ka, putulang. Yung mga nanonood tayo, hindi lang sa Japan eh. Mga crime scene, ganyan din sa, nanonood ako ng Chinese drama eh. Lagi nilang, ang uso naman doon sa mga Chinese na drama, pagka nahuli ka, para magtanda ka, pilayan nyo yan. Pipilayin ka, babaliin yung paa mo eh. Yung iba naman, pinuputulan ka ng daliri. Etong wala napaparusahan, nagbabago lang sila na nanakawin. Para saan ba yung mga ayuda niya? Naimbestigahan nyo na ba kung maayos yung totoong nakakarating yung ayuda? Alam nyo, ito lang practical lang po. Kahit ako po, natatandaan ko nung kay Tatay Digong ang ayuda, nung panahon ng pandemic. Ang haba po ng pila eh. Pag may namimigay, ang pamimigay po ng ayuda nun, buong bansa, buong Pilipinas. Buong Pilipinas po, pag may bigay ng ayuda, mahahaba pila. Bakit nagiging usapin yan? Kasi nga, nawawala yung social distancing pag may pila ng ayuda di ba? Nagagalit nga si PRRD pag pinapila mo yung nagkagulo. Naku, galit yung mga doktor. Bakit naman di maayos yung sistema? Sa buong Pilipinas po yun yung pila. Kasi government kami, hindi kami nabibigyan. Ako, nagtatrabaho ko sa gobyerno nun, wala kaming ayuda. Pero alam ko na yun, pag may sa barangay, may mahabang pila nung panahon ng pandemya, bigayan ng ayuda ngayon. Kaya may pila yan. May mga may mga baon pang mga upuan eh. Kasi alam nila matagal ang pila dahil ang daming binibigyan ng ayuda. Halos lahat.
Ngayon po ba, magtapatan tayo. Last year, nung nauna pang year, nakakita po ba kayo ng pila-pilang ayuda na sabay-sabay? Ang alam kong bigayan ng ayuda, dun lang sa kung nasan si Martin Romualdez eh. Eh, eh. Tapos alam mo kung magkano yung tatanggapin mo. Dito sa gobyerno na to, hindi mo alam kung magkano yung tatanggapin mong ayuda eh. Alam niyo po, yan tupad na yan. Ito, magtapatan tayo ha. Magwawalis. Isang araw yata sa buong isang buwan, magwawalis yung mga tupad. Isang beses lang eh. Tsaka saglit lang, pa-picture lang. Wala ba nakaka-check sa inyo ng tupad? Hindi po ba? Wala. Ni isa. Ni isa sa gobyerno natin, hindi nyo alam kung paano ini-implement yung tupad. Kasi po kami, narito po kami sa ground. Nakikita po namin na isang tumpok po yan, isang kalsadang malinis na, winawalis ng mga tupad na nakauniforme ng tupad. Isang araw lang po yun sa loob ng isang buwan, kung hindi ako nagkakamali. Bakit nagpapatuloy yung mga proyekto na yan? Eh mukhang hindi naman hikahos yung... Mas maganda pa kutis ng mga nagtutupad kaysa sa... Mas maganda pa po kutis nila. Alam nyo po, kung totoo yan tupad na walis kayo na walis, wala po nakabilad sa araw na nagwawalis na ganun kagaganda ang kutis sa mga tumatanggap sa tupad. Masyado kayong patawa. Kaya sa tanong na ginigipit lang ba o hindi na natuto? Bahala na kayo. Kasi ito kung gigipitin lang, kung may gigipitin lang, yung identified sana sa mga Duterte, halimbawa, gigipitin lang, dapat si Marcoleta na yan, o si Robin Padilla, o si Bato, o si Bongo. O yung pag sila, mag-iisip ka, mukhang ginigipit lang to. Mukhang tong kinakaso sa kanila. Eh hindi eh. Kung totoong panggigipit lang yan, kay Jinggoy at saka kay... Bakit kayo ang gigipitin? Eh, hindi naman kayo kalaban. Ang gigipitin dapat, yung mga alyadong-alyado ni Duterte. Dapat si Bongo yan, si Bato yan, si Robin, o si Marcoleta. Eh, lahat sila galit kay Marcoleta eh. Di ba? Lahat ng puwersa ng loyalista, lahat ng mga Dilawan, Kakamping, Makabayan Black, galit lahat kay Marcoleta. Kaya kung may uunahin po, dapat si dapat si Marcoleta yung kinasuhan nila ng plunder. Okay. Ngayon, magkwentuhan na po tayo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Pakapay-pakape naman. Alat na alat tayo. Correct nga. Isang tumbok na damo.
Sabi ni Ampon Kobe, nahuli kam nga mga tupaders na nagwawalis ng santumpok na mga damo. Time para masolo ang Cavite. Pwede rin, di ba? Pwede rin yan. Kasi ang kapanyarihan ng mga Rimulya, no? Oh, speaking, yun nga pala. Actually, yun dapat yung topic ko. Nakalimutan ko. Para naglalaglagan yung magkapatid. Sige. Sabi ko may topic ako ngayon. Talaga tumatanda. Baka maihabol ko pa yan mamaya sa ibang channel. Oh, sige. Topic. Comment. Tanong. Dito po sa amin tupad every Saturday. Dami nila konting dumi. Tapos 6,500 pesos monthly daw kada isang tao. Grabe, no? Kaya pag-aksaya po, Tatay Badong, maglalabo-labo na sa 2028. Mga kalaban ni Inday, Torre, Tambaloslos, Risa, Lenny Uts, Gibo. Grapes, punta ka dito sa Cebu, magsinulog tayo. Masaya ba sinulog dyan? Parang piyesta ba sa buong Cebu? Hindi pa ako nakakati ng sinulog festival eh. Gumuho daw ang project ni Rason sa Cebu, marami namatay. Hindi ko nga po, wala po nagkukumpirma na kay Rason yun eh. Yung mabaliw. Mahirap na, baka kasuhan tayo ng cyberlife. Pa-epal kasi mga politiko, kaya sama-sama mga tao pagbigayan ng ayuda. Tatay Badong, baka akala nila hindi pwedeng bumaliktad si Boying. Correct. Akala nyo lang yun. Tatay, hindi pwedeng gipitin. Sana sina Marcoleta Batogo dahil hindi naman sila korap at dinamay sa flood control. Kaya nga po, yun nga po yung point ko eh. Kasi po, ang gustong palabasin ng iba, hindi naman korap yan dalawa eh. Si Jinggoy tsaka si Remulla. Ginigipit lang. Kako, kung ginigipit lang, bakit hindi si Bato? Bakit hindi si Bongo? Nakuha nyo? Tama tayo ng ideya. Yun yung point ko dun. Talaga bang walang kasalanan yung dalawa na yan? Kasi palusot yun eh, di ba? Bakit sila gigipitin? Hindi naman sila Duterte. Binaliw landfill. Lolo Buds, ano update sa kaso ni Pastor Quebuloy? Maglalabas naman po ng mga yung abogado niya. Pag wala po nilalabas, di wala po tayong update pare-pareho. Mahirap pong magsalita-salita ng wala naman akong alam. Hindi naman po kami nasasabihan ng mga update. Lahat naman po ng update niyan, malalantad naman po yan sa pagbinalita na ng SMNI, namin. Hindi pa po, wala pong update eh. Baka makasuhan ka na 100 million cyber libel. Tatay ba nung manong rason? Masarap halo-halo. Boss Bats, breaking news, approved daw sa UN na humiwalay ang Mindanao sa Luzon. Can you confirm? Wala po yan. Kasi malaking balita po yan eh. Alam nyo, pag mga balitang ganyan, hindi po pwedeng hindi dalhin yan ng mga malalaking media outlet. Hindi po pwedeng palampasin nila yan. Kaya malabo po yan. Boss Buds, wag na nating awayin si Auntie Claire. Secret DDS din nata siya kasi isa rin siya sa nakapagpapababa ng rating ni PBBM. Actually, natutuwa nga ako na siya yung spokes eh. Kasi buhat nung napunta riyan si Auntie Claire. Pabulusok na Wala na kasing tago-tago. Talagang away ang gusto ni Auntie Claire eh.
Tatay Badong, 15 nagwawali sa 3 pirasong daw na aratilis. Walang katuturan. Tatay Badong, nag-score attorney Yes Yes Show kay Tebes. Opo, congratulations. Oh, naka-score na naman gadon. Wala sa Cabral files ang mga Duterte Black sa Senado. Yan, sinabi po yan ni ni mismo ni Congressman Libiste na wala po, wala si BP Sara, wala lahat ng mga Duterte. Subscribe, unsubscribe ako, wala pa ring notif. Hindi ko na po alam eh. Ganun talaga, basta inayawan ka eh. Tiyagain nyo na lang po. Maghanap na lang kayo.